سبيل الدموع سبيل مريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga taga-subaybay sa aking mga lectures, ito po ang pangwalong kabanata sa lahat ng ating mga videos na kung saan ay ating ipinapaliwanag doon ang ating relihiyong Islam. Sa itong pangwalong kabanata, ang ipapaliwanag po natin dito ay ang mga kabutihan ng sala. Ito ang part 2 sa ating mga lectures regarding sa sala. Ang part 1, ang naipaliwanag natin doon ay ang mga kahalagahan ng sala. So I hope na kayo ay napanood ninyo yun, kasi makakatulong po yun sa atin upang tayo ay maganahan sa pagsasagawa ng sala. So tulad ng nasabi ko kanina, na sa video na to ay ang ating ipapaliwanag dito ay ang mga kabutihan ng sala. So ito po ay napakarami. So hindi po natin kayang isa-isahin dito o ipaliwanag lahat dahil sa dami niya. Pero inshallah ta'ala, pipili tayo dyan ng mga 6 o 7 na ating ipapaliwanag sa video na to. At inshallah ta'ala, ito po ay makakatulong sa atin upang lalo tayong maganahan sa pagsasagawa ng sala. So, ang pinakauna po dito sa mga kabutihan ng sala na ating ipapaliwanag dito ay ang pagiging kaibig-ibig ng sala para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal hiya salatu fi waqtiha. Ang kaibig-ibig sa mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sala o ang pagsagawa o pagsasagawa ng sala sa kanyang oras o sa kanyang tamang oras. فقد سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها. Katotohanan, si Abdullah bin Mas'ud nagtanong sa ating pinakamamahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam regarding sa kung ano ang kaibig-ibig sa mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Ibig sabihin, ang kaibig-ibig sa mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsasala sa kanyang tamang oras. So, ito po ang isa sa mga kabutihan ng sala. Ibig sabihin ay ang pagsagawa ng sala sa kanyang tamang oras, yan po ang kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, tayong lahat, gawin po natin ang sala ng taimtim at may kasamang tunay na pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin po natin ito na tayo ay mukhlisin o gawin natin itong sincero upang tayo ay maging kasama rin sa mga taong kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang isang kagandahan o kabutihan ng pagsasala. Pagka ito ay ginagawa mo sa kanyang tamang oras o sa kanyang oras,
na ikaw ay sincero, ginagawa mo ng taimtim, may tunay na pagpapakumbaba, insyaallah ta'ala, ikaw po ay iibigin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan po ang pinakauna sa mga kabutihan ng sala. Pangalawa po, sa mga kabutihan ng sala ay as-salatu tukaffiru al-khataya wadh-dhunub. Allahu Akbar. Ang ibig sabihin ay ang sala, buburain niya ang mga pagkakamali at mga kasalanan. Allahu Akbar. Tingnan ninyo yung sala, kabutihan ng sala. Pagka ikaw ay ginagawa mo ang sala sa kanyang tamang oras at ginagawa mo ng taimtim na may kasamang tunay na pagpapakumbaba, sincero ka sa pagsasagawa mo ng sala, insyaallah ta'ala, ang mga pagkakamali mo, mga kasalanan mo, ito po ay buburain niya. Allahu Akbar. Alam po ba ninyo, ang bawat Muslim o bawat alipin, kailangan po niya ang isang bagay na tutulong sa kanya upang siya ay linisin mula sa mga nagagawa niyang mga pagkakamali o mga kasalanan, either intentional or unintentional. Oo. Kasi hindi po natin maiwasan na tayo ay magkamali. Oo. Araw-araw po tayo nagkakamali. So kaya kailangan natin yung bagay na tutulong sa atin upang linisin ang ating mga pagkakamali. Oo. Insyaallah ta'ala, ang sala tulad ng nasabi ko, pagka ito ay ginagawa natin ng taimtim, tayo ay sincero sa pagsagawa ng sala, ang sala po ay para tayo niyang huhugasan mula sa ating mga pagkakamali at mga kasalanan. Oo, yan po ang isang kabutihan ng sala. At gagawin din niya ang timbangan ng mabuti o mga gawain mong mabuti na mabigat sa kabilang buhay. Ibig sabihin, pabibigatin po niya ang timbangan ng mga mabubuti mong gawain doon sa kabilang buhay. Tingnan po natin itong sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Allahu Akbar. Sinabi po ng ating pinakamamahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, ang 5 obligadong sala. Ano yung 5 obligadong sala? Tulad ng Zuhur, Asr, Maghrib, Isya, Subh. Ito po ang tinutukoy dyan. Ang 5 obligadong sala at ang Jumu'ah hanggang sa pangalawang Jumu'ah at ang Ramadan hanggang sa susunod na Ramadan, lahat po ito mukaffiratun ma bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Ibig po sabihin, lahat po ito magtutulong-tulungan na buburain po nila ang mga pagkakamali at mga kasalanan na nangyayari sa pagit-pagitan nila. Allahu Akbar. Tingnan po ninyo yung kabutihan ng sala. Kaya po, kailangan bawat isa mahalin niya ang pagsasala. Oo. Huwag po niya nakakaligtaan ang pagsasala. Kasi napakalaking maitutulong ng sala sa bawat isa para siya ay malinis mula sa kaniyang pagkakamali, mula sa kaniyang mga kasalanan. Ito po ay mangyayari idha ijtunibatil kaba'ir, kung maiwasan ang mga malalaking kasalanan. Bakit? Dahil ang mga malalaking kasalanan po, ito po ay nangangailangan ng tunay na pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang mga malalaking kasalanan, marami po. Ang pinakauna dyan, ang shirk. Yan po ang pinakamalaking kasalanan, yung shirk. Ang ibig sabihin ng shirk, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad din ng pagpatay ng tao, tulad ng adultery, tulad din ng riba, pagririba, tulad din ng pagsisyabu o pagbibinta ng syabu,
tulad ng pagnanakaw. Napakaraming klase ang mga mabibigat o mga malalaking kasalanan. So, ang lahat na ito ay kailangan ng tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung maiwasan itong mga malalaking kasalanan na lahat ng ating mga pagkakamali at mga kasalanan, insyaAllah ta'ala, binubura po yan ng ating pagsasala. Kaya po, yan ang isang kabutihan ng sala. Kaya bawat isa, gawin po niya ang sala ng taimtim at may kasamang tunay na pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo po, sa mga kabutihan ng sala. As-salatu hiya akhiru ma wassa bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimin wa huwa fi sakaratil maut. Ibig sabihin, ang pagsasala, siya po ang pinaka-last na ipinayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga Muslim, sa lahat ng kaniyang ummah, na siya ay nasa kamatayan, na siya ay mamamatay na. So, ganun pa man, kahit siya ay mamamatay na nakapag-iwan ng last na payo o last na wasiya sa ating lahat, sa lahat ng kaniyang mga ummah, na ito ang sala. Ito ang sala. Kama rawa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, tulad ng ikinwento ni Ali bin Abi Talib, kalugdan na wasiya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ang ibig po sabihin, ang pinaka-last na nasabi o salita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang as-salat, as-salat. Anong ibig sabihin? Ang ibig po sabihin nito ay pangalagaan po ninyo ang sala. Yan po ang ibig sabihin. Gawin po ninyo ang sala sa kanyang oras o sa kanyang tamang oras. Huwag ninyong kinakaligtaan ang sala. Kailangan na pagdating ng oras ng sala, pumunta kayo sa pagsasala. Gawin ninyo ang pagsasala. Kahit anong trabaho ninyo, iwanan ninyo ang trabaho ninyo at pumunta sa sala. Yan po ang ibig sabihin ng as-sala, as-sala. Yan ang ibig sabihin na talagang napaka-importante ang sala. Kasi yan ang pinakalas na payo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kaniyang mga ummah, sa ating lahat. Na huwag natin pabayaan ang pagsasala. Huwag natin kinakaligtaan ang pagsasala. Kailangan po bawat isa alagaan niya ang pagsasala. Pagdating ng oras ng sala, pumunta sa sala, gawin niya ang sala, iwanan niya kahit anong trabaho niya at pumunta sa sala upang isagawa niya. Tapos, idinugtong ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa wasiya niya o doon sa payo niya, sabi niya, ittaqullaha fima malakat sa imanukum. Katakutan ninyo ang Allah sa mga pagmamayari ninyo. Kailangan maintindihan po natin ito. Ano yung mga pagmamayari natin na kailangan na katakutan natin doon ang Allah subhanahu wa ta'ala? Anong ibig sabihin ng katakutan ninyo ang Allah sa pagmamayari ninyo? Ibig sabihin na kailangan na ibigay natin sa kanila yung mga karapatan nila. Huwag po natin sila dinadaya. So, anong ibig sabihin nito? Tulad ng halimbawa, alipin. Kung mayroon kang alipin, so, yan ang isang ibig sabihin dyan. Katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa karapatan ng alipin ninyo kung sakaling may alipin kayo. So, kailangan maintindihan ito kasi baka sabihin natin na o sabihin ninyo na ang katulong ninyo alipin ninyo. Hindi po. Hindi ninyo alipin ang katulong ninyo. Hindi po ninyo yan alipin.
mga empleyado po ninyo yun. So, kung may alipin ka, kailangan na katakutan mo ang Allah sa alipin mo. Ibig sabihin, doon sa karapatan ng alipin mo, kailangan maibigay mo sa kanya ang karapatan niya. Huwag mo siyang dayain. O huwag mo siya dinadaya dahil yan ay isang napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, isa sa mga karapatan niya sa iyo, kung may alipin ka, na kailangan maituro mo sa kanya ang Islam. Oo, yan ang isa. Yan ang pinakamalaking karapatan niya sa iyo. Kailangan maituro mo siya sa kanya ang Islam. Maituro mo sa kanya, maipaliwanag mo sa kanya ang kabutihan ng Islam, ang akida, paano siya mag-worship sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na maipaliwanag mo yun sa kanya. Yan po ang pinakamalaking karapatan niya sa iyo at kailangan na maibigay mo yan sa kanya. O maipaliwanag mo yan sa kanya ng mabuti. Maintindihan niya na siya ay nilikha ng Allah upang siya ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang ibig sabihin nito ay halimbawa yung mga hayop na alaga mo o pagmamayari mo yan, yung kalabaw mo, baka mo, kabayo, mga kambing, mga tupa, halimbawa yan, pagmamayari mo yan. So, kailangan na katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ito. O, paano? Yung mga karapatan nila, maibigay mo sa kanila. Huwag mo sila pinapahirapan. Huwag mo ipinapagawa sa kanila yung hindi nila kaya dahil karapatan nila yan sa iyo na hindi mo sila sinasaktan, hindi mo sila pinapahirapan. Tulad ng kabayo, ang ipadala mo sa kanya yung kaya niya. Yung kaya niya, yung kaya niyang dalhin. Huwag mo ipadala sa kanya yung hindi niya kaya dahil zulm yan. Zulm yan. Huwag mo yan kalimutan. Zulm yan. Paparusahan ka dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At saka yung halimbawa, kayamanan mo, pagmamayari mo yan. So, paano mo katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kayamanan mo? Regarding sa mga kayamanan mo. Kailangan na maibigay mo doon ang zakat. Okay. Mailabas mo mula sa kayamanan mo yung zakat. Yung zakat. Kailangan mailabas mo mula sa kayamanan mo at maibigay mo sa mga tao may karapatan dyan. Kasi may mga taong may karapatan sa ating mga zakat. Okay. So, ito po ang ibig sabihin na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fima malakat aymanukum, katakutan ninyo ang Allah sa lahat ng mga pagmamayari ninyo. Inshallah ta'ala, tulad ng nasabi ko sa ibang mga videos ko, yung regarding sa zakah, na ipapaliwanag natin yan, isisiparit natin yan sa isang video, inshallah ta'ala. Okay. Pang-apat na kabutihan ng sala ay ang sala, gagawin po niya ang bawat isang malayo sa mga haram. Masya Allah. Yan ang sala. As-salatu taj'alul muslima ba'idan anil muharramati wal fawahishi wal makruhat. Allahu Akbar. Yan ang sala. Yan ang tunay na sala. Ang ibig po sabihin, ang sala, gagawin niya ang isang Muslim na napakalayo mula sa mga haram, mula sa mga masasamang gawain, mula sa lahat ng mga makruhat. Ibig sabihin, hindi lang sa mga haram, pati makruh. Yung mga makruhat, ilalayo ka ng sala mula dyan. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nagsasala, naiiwasan mong gumawa ng mga haram, naiiwasan mong gumawa ng mga karumal-dumal na gawain, pati yung mga makruhat, naiiwasan mo yun. Bakit? Dahil ang sala ay ipinagbabawal niya sa bawat isa sa atin. Bawat isang nagsasala, ipinagbabawal po yan ng sala sa kanya. Tingnan po natin ang sinabi ng Allah sa kanyang banal na kasulatan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allahu Akbar. Ganyan yung sala. Katotohanan, ang sala ay ipinagbabawal niya ang paggawa ng mga masasama. Lahat ng mga masasamang gawain, lahat ng mga
gawaing karumal-dumal, lahat ng mga haram, lahat ng kasama dyan yung mga makruhat. So, sa madaling salita, pagka ikaw ay nagsasala, pero gumagawa ka ng haram, gumagawa ka ng masama, nagririba ka, halimbawa, so anong ibig sabihin ng sala mo na yan? Totoo ba o hindi? Hindi po totoo yung sala mo. Kasi hindi niya na ipagbawal sa iyo yung pagririba. Yung pagririba, isa yan sa pinakamabigat na kasalanan eh. Oo. Nagsasala ka, tapos nagsisyabo. Hindi, ang ibig sabihin, yung sala mo, hindi ang tunay. Hindi ang totoong sala kasi hindi niya na ipagbawal sa iyo yung pagsisyabo o pagbibinta ng syabo. Yung syabo, pagbibinta ng syabo, isa rin yan sa pinakamalaking kasalanan. Oo. Tapos, ganon din yung ibang mga masasamang gawain. Nagsasala ka, gumagawa ka ng ganyan. So, yung ginagawa niyang sala, hindi ang totoo. Oo. Kasi, ang sala, ipinagbabawal niya sa'yo. Ang paggawa ng lahat ng haram, ang paggawa ng lahat ng masama, ang paggawa ng lahat ng mga karumal-dumal na gawain, pati yung mga makruhat. Tulad ng sigarilyo. Kasi ang sigarilyo, may mga ustad, pati yung mga ustad sinasabi nila na kaya sila na nagsisigarilyo, makruh daw. Pero kung ako ang tanungin mo regarding sa sigarilyo, ang masasabi ko sa iyo, haram yan. Pero halimbawa, yung mga ustad nagsasabi na makruh. So, kasama dyan na ipinagbabawal sa iyo ng sala mo yung sigarilyo kung ang paniniwala mo ay makruh. Pero tulad ng nasabi ko sa iyo, ay kung ako ang tatanungin mo regarding sa sigarilyo, ang masasabi ko sa iyo ay haram yan. Hindi makruh, kundi haram yan. Pero kahit makruh man, haraman o makruh, kailangan na mag-isip-isip ka po. Kasi kasama yan sa ipinagbabawal ng sala sa iyo. So, baka nagsasala ka, ang akala mo ay makakatulong sa iyong pagsasala, so yun pala wala kasi hindi niya na ipagbawal yan sa iyo. So, ganyan ang sala, mga kapatid, kung minamahal sa relihiyong Islam. Wala po akong tinutukoy dito, pero ang ipinapaliwanag natin ay ang kabutihan ng sala. Kung may natatamaan, kasi wala akong tinutukoy dito. Ipinapaliwanag lang natin ang mga kabutihan ng sala. So, ang Muslim, pagka siya ay nagsasala, so nananatili siyang malayo sa lahat ng haram. Malayo sa lahat ng mga gawaing masasama, sa lahat ng mga karumal-dumal na gawain, sa lahat ng mga makruh, sa lahat ng mga makruhat. Malayo dyan yung Muslim na nagsasala. Kasi ang sala na ipinagbabawal niya yan sa iyo. Tulad ng lianna salatahu as-sahiha tamna'uhu min hadhihi al-ashya' al-madhkura. Ang ibig sabihin na yung sala niya, yung pagdarasal niya, kung tama yung pagdarasal niya, ay pinipigilan niya siya mula sa mga nabangkit na ito. So, ito po ay isa sa mga kabutihan ng sala. Ibig sabihin, gagawin po niya ang bawat isa na malinis. Yan, malinis, malayo mula sa mga haram, malayo mula sa lahat ng mga masasamang gawain, mula sa lahat ng mga karumal-dumal na gawain, mula sa lahat ng mga makruhat. Pati yung mga makruhat, malayo din dyan yung isang Muslim na nagsasala, na ang kaniyang sala ay tunay o correct na sala. Sinusunod niya yung kondisyon ng sala para maging tama ang kaniyang pagsasala. Panglima po, sa kabutihan ng sala ay as-salatu sababun litalashil furuqat bainal muslimin. Allahu Akbar. Ang sala ay isa yan sa mga dahilan upang mawala o upang mabura ang mga gap na nandyan sa pagitan ng mga Muslim. Yan po ang isang kabutihan ng sala.
Pagka may mga gap dyan na sa pagitan ng mga Muslim, insyaallah ta'ala, sisirain po yan ng sala. O, sisirain yan ng sala. Aalisin po yan ng sala sa bawat Muslim. Yung mga gap na nagiging hadlang para sila ay maging tunay na magkakaibigan o maging tunay na magkakapatid sa Islam. Wa tathiru qulubihim min al-amrad al-qalbiyah. Allahu Akbar. Ganun din yung sala na lilinisin niya ang mga puso nila. Ang mga puso ng mga taong gumagawa ng sala mula sa lahat ng mga sakit ng puso. Allahu Akbar. Alam po ba ninyo, may mga sakit ng puso na hindi kayang gamutan ng mga doktor. Oo. So, malalaman po natin dito kung ano yung mga tunay na sakit ng puso. Mapanganib na sakit ng puso na hindi kayang gamutan ng kahit sinong doktor. O kahit ilang espesyalista na natapos. Oo. So, hindi po niya yan kayang gamutan. So, ano yan? Tulad ng al-hasad, wal-hikd, wal-namima. Itong tatlong sakit na ito, mapanganib po ito pagka nasa isang puso ng tao. Oo. Hindi po yan kayang gamutan ng kahit sinong doktor, kahit sinong manggagamot. Oo. Hindi po nila yan kayang gamutan. Pero ang sala, kaya po niya itong gamutan. Oo. Ano yung hasad? Ang ibig sabihin ng hasad ay inggit. Inggit. Isa yan sa sakit ng puso, mga sakit ng puso na pagka nananatili yan sa puso ng isang tao ay nakakatakot po yan. Oo. Hasad, inggit. Okay. Pangalawang sakit ng puso na hindi kayang gamutan ng mga doktor ay hikd. Ano yung hikd? Puot. Allahu Akbar. Matinding galit. Ano yung pangatlo na sakit ng puso na hindi rin kayang gamutan ng doktor? Yung chismis. Oo. Yan. Itong tatlong mga sakit ng puso, pagka ito ay nagsama-sama sa isang puso, delikado po yan. Yung tao na yan, delikado. Oo. Kasi maaring may magawang karumal-dumal na gawain laban sa kaniyang kapatid na Muslim. Opo. Kaya ito po, lahat, kailangan na malinis ang ating mga puso mula sa mga sakit na ito. So, nandyan yung sala. Oo. Nandyan yung sala. Insyaallah ta'ala, pagka yung sala natin na ginagawa natin, pagka yan ay tunay, lilinisin po niya ito. Yung mga gap na nandyan sa pagitpagitan natin, pagitpagitan ng mga Muslim, aalisin po yan ng sala. Yung mga sakit ng puso, itong hasad, hikd, namima, inggit, puot, at saka yung chismis, aalisin po yan ng sala. Samantalang pagka ito ay nanatili sa mga puso natin, ay nakakatakot po yan. Tulad ng nasabi ko kanina, maaring makagawa ng gawaing hindi kanais-nais yung taong ang puso niya ay nandyan, yung tatlo na yan, yung mga sakit ng puso. Maaring makagawa siya ng hindi kanais-nais laban sa kaniyang kapatid na Muslim. Oo. So, kaya kailangan na malinis po ang ating mga puso mula sa mga sakit na ito. At ganun din yung sala na gagawin po ni ang lahat ng mga Muslim na unity. Allahu Akbar. Magkakaisa, magkakaisa. Oo. Kasi, biruin mo, mga kapatid, mga sisters, mga lolo, mga lola, mga anak. Ilang beses tayo magdasal sa isang araw? 5 times a day. 5 times a day. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isya, Subh. 5 times a day. So nagtitipon-tipon po ang lahat ng mga Muslim nagdadasal. Oo. So maaring ang katabi mo doon, magkatabi yung mayaman at saka yung mahirap. Magkatabi din yung maitim at saka maputi. Magkatabi din yung pinuno at saka yung kasama sa mga tauhan niya.
So ilang bisis yan mangyayari sa isang araw? 5 bisis yan mangyayari. Oo. So dahil dyan, insyaallah ta'ala, mawawala yung gap. At mawawala rin itong mga sakit. Oo. Kasi magkakalapitan po yung mga puso nila. Dahil sa araw-araw na 5 bisis sila magsama-sama para magsala. Oo. So, sa pamamagitan nitong pagsasagawa ng sala ng 5 bisis, maaalis po yung gap dyan. Maaalis itong mga sakit, insyaallah ta'ala. Ang mangyayari ay mamahalin ng bawat isa ang kaniyang kasama. So, yan po ang isang kabutihan ng sala. Okay. Pang-anim po sa kabutihan ng sala, as-salatu tuthbitul mujtama' al-muslima amama al-mihan wal ibtila'at. Allahu Akbar. Yan po ang isang kabutihan ng sala. Ang sala po, pananatiliin niya o gagawin niyang matibay. Oo. Ang isang Muslim, community Muslim, sa harap ng mga pagsubok sa buhay, sa harap ng mga kahirapan, lahat ng mga pagsubok. Yan po ang isang kagandahan ng sala. Kasi bawat membro ng halimbawa, isang community, so dahil sila ay nasanay sa pagsagawa ng sala ng jamaa at nagkakaisa po sila sa paggawa ng pagsasagawa ng mga ibadat o pag-worship sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapractice sa aqida, yung pagsusunod sa Allah, magiging para silang isang katawan. Isang katawan. Kal jasadil wahid. Wa bi ibaratin ukhra kal bunyan al marsus. Yashuddu ba'dahu ba'da. Allahu Akbar. Magiging para silang isang katawan. O di kaya ay, in another words, na magiging para silang isang gusali. Na lahat ng mga bahagi na ito ay nagtutulong-tulungan. So, mashallah, napakatibay. So ganyan yung mga Muslim. Pagka sila ay sabay-sabay nilang ginagawa ang pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa nila yung pagsasala ng tama, ay magiging silang lahat ay parang isang katawan o isang gusali na nagtutulong-tulungan, kaya napakatibay ang kanilang samahan. Oo, yan ang isang kagandahan ng sala. Oo. So, nasasanay sila ba na nagtutulong-tulungan, nagkakaisa din sila sa paghanap ng solusyon o pagbibigay ng solusyon sa lahat ng kanilang mga problema, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga kahirapan na dumadating sa kanila. So, mashallah. Bakit natin ito nagawa? Dahil sa sala. Sinanay niya tayo dyan. Yan po ang isang kabutihan ng pagsasala. So, Allahu Akbar. Kaya po, mga kapatid, huwag po natin nakakaligtaan ang pagsasala. Kailangan na ginagawa natin ang pagsasala na tayo ay sincero, ginagawa natin ng taimtim, ginagawa natin na bilang tunay na pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang last po na ipapaliwanag natin dito tungkol sa mga kabutihan ng sala ay as-salatu taftahu lil muslimi abwab ar-rizq wa tuwassi'u lahu fil khairat. Allahu Akbar. Tingnan ninyo ito. Isa ito sa mga kabutihan ng pagsasala. Ang sala ay bubuksan po niya sa isang Muslim o isang alipin ng Allah ang mga pintuan ng biyaya. Allahu Akbar. Mga pintuan ng biyaya. Yan ang sala. So, kapatid, sister, lolo, lola, anak, hindi mo ba gustong dumami ang biyaya ng Allah sa iyo? So, ang susi dyan, yung pagsasala, ng tunay na pagsasala. Gawin mo yung pagsasala sa kanyang oras o sa
tamang oras ng pagsasala. Gawin mo po yan. Inshallah ta'ala, dadami ang biyaya ng Allah sa iyo. Bubuksan ng Allah sa iyo sa pamagitan ng sala na ito ang mga pintuan ng kanyang biyaya. Palalawakin po niya sa bawat isa ang mga kabutihan. Inshallah ta'ala. Pagka ginagawa natin ang sala na ng taimtim, sincero tayo, at tunay na pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan po natin itong sinabi ng Allah sa Surah Taha, al-aya 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allahu akbar. Ito sinabi ito ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah, wa'mur ahlak bis-salah. Iutos mo sa mga pamilya mo ang pagsasala. Tingnan ninyo mga kapatid, ang Allah, inutusan niya si Prophet Muhammad na iutos ni Prophet Muhammad sa lahat ng kanyang pamilya ang pagsasala. Napakahalaga ang sala. Oo. So, ganun din tayo mga kapatid. Kailangan iutos natin sa lahat ng ating pamilya ang pagsasala. Oo. Kasi utos yan ng Allah. Galing kay Allah. Ang pinakaunang inutusan niya dito, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kailangan na modeluhan natin dito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iutos din natin sa lahat ng ating mga pamilya ang pagsasala. Kailangan gawin ang sala. Oo. Gawin nila ang sala sa tamang oras. Gawin nila ng taimtim. Gawin nila na sila ay sincero. Oo. Gawin nila na bilang tunay na pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alayha. Tingnan ninyo. At iutos mo rin sa kanila yung pagtitiis, pagtitimpi sa pagsasagawa ng sala. Yung pagtitiis ba? Kailangan magtiis. Sabr. Oo, kailangan magtiis ang bawat isa. Kasi alam ninyo, ang pagsasagawa ng sala, nangangailangan yan ng pagtitiis, nangangailangan yan ng pagtitimpi, pagsasabar. Pagka wala kang sabar, hindi mo yan, wallahi al-adim, hindi mo yan magagawa ang sala ng tama. Kaya kailangan yung pagsasabar. So, ganun din, iniutos yan ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na iutos niya sa lahat ng kanyang pamilya, na gawin nila ang sala. At kailangan na magtiis sila, kailangan na mayroon silang pagtitimpi, pagtitiis sa pagsasagawa ng sala. Hindi lang sala sa lahat ng pag-worship, pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangailangan po yan ng sabr. Nangangailangan po yan ng tunay na pagtitimpi, tunay na pagtitiis. Pagka wala kang pagtitimpi, wala kang pagtitiis, wallahi al-azim, hindi mo po magagawa yung sala, hindi mo po magagawa yung mga pag-worship o pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po maging hadlang sa pagsasala natin yung paghahanap buhay, paghahanap ng biyaya. Oo. Kasi hindi tayo ang bumubuhay sa ating sarili. Oo. Hindi tayo ang may-ari sa mga ikinabubuhay natin. Nandyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi niya dito, la nas'aluka rizqan. Hindi kami hihiling sa iyo ng biyaya. Bakit yun sinabi ng Allah? Dahil siya ang may-ari ng biyaya. Siya ang may-ari ng lahat ng ikinabubuhay natin. Kaya yung pag-uutos niya ng gawin natin yung sala, gawin natin yung pag-iibada sa Kanya, walang kapalit yan. Hindi humihingi ang Allah ng kapalit. Hindi siya kukuha ng kapalit sa atin. Siya ang nagbibigay ng biyaya sa atin. Siya ang nagbibigay ng ikinabubuhay natin, lahat-lahat ng kanyang mga nilalang. Kaya nga sinabi niya dito, nahnu narzuquka. Kami, sabi ng Allah, ang nagbibigay sa iyo ng pagkain. Kami, sabi ng Allah, ang nagbibigay sa iyo ng biyaya.
Kami, sabi ng Allah, ang nagbibigay ng lahat ng ikinabubuhay ninyo. Lahat-lahat ng ikinabubuhay ninyo. Kami ang nagbibigay dyan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, huwag maging hadlang yung paghahanap natin ng biyaya sa ating pagsasala, sa ating paggawa ng mga pagsasamba o pag-worship sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang may-ari dyan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang importante, gawin natin ang dahilan para makuha natin yung biyaya, blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan, ibibigay po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya po, huwag maging hadlang sa ating pagsasala, sa ating pagsasagawa ng ibada, yung paghahanap ng biyaya, kasi ang may control dyan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, sinabi niya dito sa bandang huli, wal aqibatu lit taqwa. Masya Allah. Anong ibig sabihin? At ang mabuting hantungan. Allahu Akbar. At ang mabuting hantungan ay sa mga taong nagtataglay ng takwa. Allahu Akbar. Anong ibig sabihin ng at ang mabuting hantungan? Ano ito? Ito yung paraiso. Ito yung paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mabuting hantungan ay para sa mga taong nagtataglay ng tamang takwa, tamang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, o para sa lahat ng mga matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pangako po yan ng Allah. Pangako po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka tayo ay nagsasala ng tama, tayo ay sincero sa pagsasagawa ng sala, nasa atin yung tunay na pagtitimpi, pagtitiis sa pagsasagawa ng sala at sa pagsasagawa ng lahat ng mga pag-worship o pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naging hadlang sa ating pagsasala, sa ating paggawa ng mga ibada, yung paghanap ng blessing o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah ta'ala, ibibigay po yan ng Allah sa atin ang paraiso. Yan po ang pinakamabuting huling hantungan na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat pagkatayo ay ginagawa natin ang sala ng tama. Okay. Kama anna as-salata min asbabil falah fi ad-dunya wal akhirah. Allahu akbar. At ganun din na ang pagsasala ay isa sa mga malalaking dahilan o isa sa mga dahilan upang makamit ang tunay na tagumpay dito sa mundo at lalong-lalo na doon sa kabilang buhay. Tingnan po natin itong sinabi ng Allah sa kanyang Quran, kad aflahal mu'minun. Tunay na nagtagumpay ang mga mu'min. Sino yung mga mu'min na nagtagumpay? Sila yung mga taong tunay na sumasampalataya sa nag-iisang Allah. So ano yung katangian nila? Bakit sila tinawag ng Allah na sila ay nagtagumpay? Una sa kanilang mga katangian, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sila yung mga taong nag-aalay ng pagsasala na may kataimtiman at ganap na pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang isang katangian nila. Kaya sila po ay tinawag ng Allah na tunay na nagtagumpay. Nagtagumpay dito sa mundo at lalong-lalo na doon sa kabilang buhay. Pangalawang katangian nila, yung sinabi rin ng Allah sa kanyang Quran, kadugtong ng aya na ito. Oo. Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Sila yung mga taong tunay nilang inaalagaan ang kanilang pagsasala. Allahu Akbar. Ibig sabihin na pagdating ng sala, kahit anong trabaho nila na iniiwanan nila, pupunta sila sa sala para magsala. Ginagawa nila ang sala. Yan po ang isang katangian nila. Hindi naging hadlang yung mga trabaho dyan, kahit anong trabaho sa kanilang pagsasala. Hindi nila kinakaligtaan ang pagsasala. Hindi nila nililit ang pagsasala.
talagang ginagawa nila ang pagsasala pag dumating ang kanyang oras. So, ganyan po nila pinangangalagaan ang kanilang pagsasala. Tunay po silang mga Muslim. Tunay po nilang pinangangalagaan ang pagsasala, ang kanilang pagsasala. Allahu Akbar. Yan po ang isang katangian nila. Kaya tinawag sila ng Allah na mga taga-pagmana. Ulaika humul warithun. Sila yung mga taga-pagmana. So ano yung mamamanahan nila na sinabi ng Allah na sila ay mga tunay na mga taga-pagmana? Oo. Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allahu Akbar. Ano ang mamamanahan nila? Sila daw yung mga taong kanilang mamamanahan ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, sila yung mga taong makakapasok sa paraiso, hum fiha khalidun, at mananatili sila doon. Mananatili sila doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang kagandahan ng sala. Yan po ang kabutihan ng sala. So sana po, lahat po tayo, kailangan pangalagaan po natin ang sala. Kailangan na ginagawa natin ang sala na may taimtim, tunay po nating pinangangalagaan ang sala. Tayo po ay sinserong lahat sa pagsasagawaan ng sala. So hanggang lang dito po ang video na to. Inshallah ta'ala, sana po ito ay makatulong sa inyo, sa inyong lahat, upang kayo ay lalong maganahan sa pagsasagawa ng sala. Ibigay po ng Allah sa ating lahat ang kanyang paraiso. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح